nako, nandito na tayo sa ating pinaka-favorite part, ang pagluluto. Siyempre, kasama natin si Mother Rudy Baldwin. Yes! Before anything else, balita ko, may kasama ka daw dito. Yes, meron. Ang iyong pinaka-close na alam lahat ng ganap nyo in life. Si Miss Abby. Yes! Pasok po kayo, Miss Pasok Abby! po kayo! Woo! Balita ko, Mother Rudy, na ang iluluto natin for today ay paksiw na bangus with tanglad. Bakit nga ba, Mother Rudy, ito yung gusto nyong i-share sa amin today? Marami kasing klase yung mga paksiw, di ba? Yeah. May time na nagsasawa tayo sa mga karne, ganito. Ito talaga ang hinahanap kong lulutuin. Yes. Napaka-fresh, napaka-masarap, at napaka-healthy din. Matagal, mapanis. Correct! Pwedeng Pag iba. nagluto ka nito ng medyo marami, 7 days na hindi pa sisira. Hindi Kahit ba? huwag mo ilagay sa ref. Perfect pang meal prep. Tanong ko lang, Mother Rudy, may contribution ba to sa success nyo ngayon? Etong dish na ito? Oo naman, kasi di ba, lalo na pag busy tayo, marami tayong ginagawa. Ito kasi napaka-easy lang, napakasarap, saka matagal siyang masira. Akala ko si Mother, nung simula nung nakain niyo to, doon nagsimula yung mga vision niyo. Para sa version na ito ng paksiw na bangus ni Mother Rudy, kakailanganin natin ng bangus, suka, hilaw na mangga, dalandan, luya, bawang, sibuyas, talong, siling haba, paminta, seasoning granules, tubig, dahon ng laurel, at tanglad. So ako kasi, pinag-start ako, itong mga tangkay ng paanan niya, nilagay ko siya under. Sa pinakababayan. Okay? Ayan. So, inuna mo, Mother, ang tanglad. Yes, Na ang tanglad. pinipit na. Siyempre, hindi lalabas yung flavor niyan pag hindi pinipit. Tama. Pagkatapos po nito, isusunod ko na po yung ginger. Ayan. Gusto ko sila nasa ilalim kasi gusto ko, pag kumulo siya, Mother, parehas lalabas na pala na tayo yung magluto, katas. Mother. Ganyan, nilalapag-lapag. Kala ko kasi pag nagluluto ka, Mother, kinokontrol mo papunta sa kawali. Pinapalutang mo yung Kung hindi lang, ginawa ko na. Then, i-next natin to. Pag nagpaksiw ako, mas prepare ko yung boneless. Kasi pag kinain natin ako, napaka-easy lang. Walang tinik. Tuloy-tuloy. Tama Okay, po. tuloy. Pero kung gusto nyo tanggalan ng kaliskis, may kaliskis sa inyo pa rin yun. So, ilagay ko siya dito. Pinatong mo yung protein, Oo. which is yung bangus, Yes. sa tanglad. So, unang layer mo yung tanglad at yung luya. So, ibig sabihin, hindi siya didikit, Yes. hindi siya madudurog, Tapos lalabas pa yung katas niya. maglalasa. Another layer. Kasi, syempre isda, pampatanggal nung langsa. Hindi karaniwan yung tanglad sa Yes. paksiw. Tapos, pag ganitong layer, sa unang layer, naglagay na ako ng bawang, naglagay ako ng ginger, then naglagay ako ng mangga. So, Wow! surprise! Ang galing, parang May mango mango. graham na talaga siya, Mother. Layer. Layer na lang. Kasi gusto ko kasi yung asim niya, hindi ako yung pag kinain ko siya, hindi ako nagreklamo sa asim. Pero yung tamis niya nandoon din. Diba? Tapos saka mo ito ilagay ulit. Usually, hindi ko pinapakita sa kanila recipe ko nito eh. Tinatago nito. Pag binibigay ko siya, pag ganyan, madam, masarap-sarap, anong ginagawa mo? Since na inibitahan ako, okay, patingin ko na sa inyo kung anong sekreto ko. Yes! Dito lang yan, exclusive sa lutong bahay. Oo. So ngayon, ito na. Di ba mostly kasi ang onion gusto nila sa... ako gusto kasi sa iba. Okay. Then, panibago ito. Luya. Ulit ko lang. Another layer. So, luya talagang nagwagi. Sobrang daming luya. But, yung bawang is good for the heart. Kaya ako talaga, I love the garlic. Okay, ilagay ko yung garlic. So, the rest, ilagay na natin yung mangga. So, ma-surprise kayo sa twist niya. So, ito na ha, ang ating laurel. Sama ka natin ng paksiw na may laurel. Well, that's my own paksiw. Oo, tama po. Pagluluto po talaga very personal yan kasi walang Then, limit yan kundi ang sarili mo. Walang sayang kasi ito nilalagay ko siya dito. Wow! One pot cooking pala. One pot cooking, yes. Wash Kumbaga na. kunyari, pagka nagkaroon ng hold-upan, walang gagalaw, maluluto mo pa rin. Oo, tama. Walang gagalaw, taas kamay. Then, next na natin itong maglagay tayo ng salt. Konting salt lang ha, kasi too much salt, hindi rin maganda sa katawan nyo, ha? Sunod na timplahan ang paksiw ng mga pampalasa. Ngayon, may napapansin kayo dito na meron akong dalanda. The purpose kung bakit ako naglagay nito, gusto ko kasi yung aroma niya, yung amoy niya, hindi nahaluan ng langsa sa mga ilang araw. Diba?
Di ba yung isda habang tumatagal, Parang nag-amoy nag-iiba ang isda. lasa, tapos parang iba na yun. Ito kasi pag meron kang dalandan, yung moist niya, yung amoy niya, nandoon na. Parang mag-aamoy car freshener. Maglagay ito ng konting durog na paminta lang. Konti lang, okay? Ito yung way ko pero if you like to mother. naman. Then, ito na yung katas ng Dalandan. Wala talagang sayang, mother. Oo, but be careful pag maglagay kayo ng vinegar kasi yung iba pa naglagay ng vinegar. Echo, basta marami lang sabaw para maraming isasahog sa kanin, ihalo mo lang yan po dito. Dalawang dalandan. Halo mo lang to halo mo lang siya sa vinegar. Parang 1:1. Lagay mo lang yan pag ganon, tapos maglagay ka ng water. Pag na-master nyo na to, di nyo na kailangan sukat-sukat mga my dear. Just pour it. Tapos olive oil hindi nawawala kasi olive oil is good for the skin. Bakit sa amin, mother, yung olive oil ginagamit namin pag massage ka po. Sir, harap na po. Baka ikaw na yung iluluto. Oo, yun. Tapos maglagay ako dito ng kukonti lang. Ayoko na masyadong maraming Ay, talong. grabe, ang bilis. Pero pag nagluto kasi ako, pag dinadamihan ko lang siya ng talong, kasi syempre pag nagluto ako, bibigyan ko yung aking beautiful wife. Yes. Miss Abby, bilang ikaw yung laging kasama ni Mother Rudy, ayan, tingin nyo ilang beses niya ito niluluto sa isang linggo? Oo. Parang every other day. Every other day. Oo. Pwede ka palang tawagin paksiw queen, mother. Oo. Ikaw talaga yung may asim. Ay, may asim pa. Asim-asim mo. Kasi alam mo, puro meat, tapos nagbibigay sila meat, chicken meat. Ay, I miss paksiw. Magluto ako paksiw, bahala kayo. Oo. So ito na tayo low fryer lang tayo. Oh, low fire. Okay na po yan. I-high mo muna, then bago mo siya i-low. Papakuluin muna natin. Tapos Pag may usok na. Very low fryer lang talaga. Kasi, depende sa inyo kung gusto niyo na maraming sabaw, pwede naman. Pero ako kasi gusto ko yung less ang sabaw. Mga kapitbahay, kasama pa rin natin ang pangmalakasang psychic na si Mother Rudy Baldwin at ang kanyang kaibigan na si Abby. Habang hinihintay nating maluto ang paksiw, makikichika muna tayo muli sa pinagmulan ng powers ni Mother Rudy. O, paano po ba yung naging childhood ninyo? Kasi balita ko, ever since na bata pa lang talaga kayo, may ganyang experience na kayo. Nung 3 years old ako, pag sinabi kong may lindol, baga manood kami ng palabas na may gumuguho, tinuturo ko lang yan. Ay, Tapos sinasabi ko sa papa ko, ganong araw. So ang ginawa ng papa ko, bumili siya ng libro. Ano doon yung mga libro ng gera, atayan. Kasi di na ako makapagsalita pa, di ba? So, pag sinabi ko, papa, yung kapitbahay natin, ito. So, ibig sinasaksak, sino, yun. oh, shock. Yes, so nung 5 years old ako doon, nagsasalita na talaga ako. Talagang pinupunta ko talaga doon, uy kuya, atakihin ka ng puso bukas. Punta ka hospital ngayon ha. Sabi, pag nataki ba ako? Mamatay ko, sige ko. May mga moments ba yung kapitbahay niyo na parang nagalit sa Ay, iyo? oo, Like parang, meron. ay, itong batang to, Ay, daldal oo. talaga, ano sinasabi. Oo. Ginagayad naman ako ng father ko. Talagang parang may support sa parents. Oo, kasi parang wala kasi silang choice kasi andyan na talaga yan. Di na Talagang parang mawawala. tinanggap nila kung ano yung gift Oo. Parang hinown nila eh. Parang kumbaga, bago pa lang ako pinanganak, sabi ng lula ko, may nagsabi na sa kanila na yung binuntis ng alagaan nyo mabuti yan kasi napakalakas niya, napaka-gifted niya. Nilapitan lang daw siya. Random. Nilapitan lang daw siya nung babae babae ba yun na sabi niya, basta sobrang puti daw sa araw na araw sinabihan. Tapos sinabihan niya yung mama ko na, yung lalabas na sinapupunan mo, masyadong malakas yan. Ingatan mo yan. Oo. Was there a moment po na parang sinabi niyo na ayoko ng gift na to, this is too much, Oo. hindi na siya mabuti yung epekto niya sa buhay ko, parang ganon. Meron ba? Nasabi ko yan, that was before na hindi ko siya naunawaan pa. Yung para bang, it's my fault na may nangyari sa kanya, para bang kasalanan ko, para bang sinisi ko lahat, pero that time kasi hindi ko na-realize. Kung ano ba talaga yung purpose ng gift ko. Oo, kasi parang Kasi pwede bata pa ako nun syempre hindi ko pa kaya ma-manage. Tinatry ko na hindi ako magsalita. Sinabi ni God na, just continue, I'm on your back. Kasi mother, di ba sinasabi mo rin naman na yung vision mo hindi naman 100% accurate, kundi guide lamang, tama ba? Ang madalas ko sinasabi sa kanila, kung anong pinapakita sa akin ng Diyos, yun lang ang sasabihin ko. Aha. Hindi ako manghuhula, hindi ako nagbabasa ng kung ano-ano dyan. I am a visionary. Ang visionary kasi kung anong nakikita mo, mangyayari yan kahit gaano pa katagal. One time, I really having a bash, sabi ko,
magkaroon ng sunog. Kala po niya grocery, mini grocery. It was happened. So, tinatawanan nila ako, ano ba yun? Sinasabi Pero ko na, warning lang yun talaga para maging aware lang din yung mga tao sa paligid natin. feeling ng iba parang nagmamagaling ka, para bang inalisan mo ng karapatan yung Diyos. No, it's not gonna happen. Tao lang din po ako talaga. Lahat ba ng tao na na-meet ninyo, agad may, eto, parang ganito, ganyan. May nakikita ka na ba agad? In one sudden moment, sa dami-dami ng tao, isang boses lang narinig ko. Lilingon ako. Katingnan ko kung sino yun. Meron din tao na malakas ang energy. Yung para bang, Yes. halimbawa yung energy ko malakas. Malakas din yung energy niya. Unang tingin ko lang sa kanya, alam ko na. Oh my gosh! Mother, naalala mo pa ba kung paano na isa publiko yung kakayahan mo? Usually, yung vision ko kasi is, actual ko nakikita yun, di ba? Yes. So, na-realize ko lang one day, kasi parang, ang sabi kasi ni Lord, kailangan mo sabihin sa kanila yung babala. So, what is the way? Di ba yung way dapat is yung social media? Doon ko naisip na, sis napuputok na yung taal, para maligtas yung mga tao doon. You have no idea kung paano nila ako ni-report, paano ako minura, paano ako sinabihan ng baliw, na-report na shutdown ulit, o gawa ako ulit. Tapos sabi ko, maglindol sa Manila, nangyari, shutdown ulit, gawa ako ulit, titig ako sumuko. Kung di nyo ako gustuhin, just fine. Di kayo naniwala, it's okay. So mag-ingat na kayo, tsaka mag-pray. Oo, yung niluto natin, check natin ba? Check natin. So usually, Kabog ba siya? may katas pa konti, naalang natin konti pa. Mukhang luto Ayan. na nga. It's been a few minutes. Ang bango kahit nakatakip, Mother Rudy. Ayan, tikiman na! Yes. Go.